تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, una-una ho, ating pong hiniling sa dakilang lumika na naway maging dalisay ang ating mga layunin sa lahat ng ating mga ginagawa na pagsamba. Katulad po ngayon, tayo po ay gagawa ng isang pagsamba na kung saan ang paghahanap po ng kaalaman. Para masigurado po natin na ito'y tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang gagantimpalaan. Kasi may mga tao po na gumagawa rin ng maaari na iba't ibang uri na pagsamba. Subalit iba ang layunin. Iba ang kumbaga iniisip. Iba iba ang tinutukoy niya. Hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang kanyang gawain, kahit na sabihin po natin pagsamba, halimbawa pagdarasal, pag-aayuno, pagsasagawa ng umrah, pagsasagawa ng hajj, subalit ito ay ginagawa niya hindi para kay Allah, hindi para sa mga katulad ng tao, para sa kapatid niya, para sa kaibigan po niya, para sa amo niya, para kanino, hindi kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya wala po siyang makukuha na gantimpala dahil unang-una hindi tatanggapin ni Allah. At kapag hindi tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi po magkakaroon siya ng gantimpala. Opo. Kaya yan po ang palagi nating iniling sa Allah, na maging manatili po tayo sa pagdadalisay o paglalayunin na kung saan lillah, ikhlas, dalisay na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pagpapatuloy po sa ating kumbaga klase o pag-aaral, bali nakaraan Huwebes, amin pong napag-usapan ay patungkol pa rin sa hindi pa rin kami umalis doon sa tinatawag na at-tahara, yung kadalisayan at kalinisan. Opo. Bali sa ngayon, bilang pagpapatuloy po ay dadako po tayo sa isang paksa rin na ito'y kumbaga kasalungat po niya na kung tawagin ay najasa. Ibig sabihin, ito yung tinatawag po na karumihan. Okay. Sa una, kalinisan. Ngayon po ay tinatawag na karumihan. Kabaliktaran po ng tahara ay najasa. Ibig sabihin, karumihan. Ito'y nararapat na tanggalin, opo, halimbawa, kung sa ating tinatawag na panlabas, opo, tulad po na may marumi sa ating pangangatawan o may marumi sa tinatawag na pananamit po, at higit sa lahat, yung kalooban po natin na kung saan hindi mga magaganda na mga katangian, hindi mga magaganda na layunin, at yung higit sa lahat ay ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So ito yung mga tinutukoy rin sa tinatawag na mga karumihan na hindi po kalinisan, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. So kaya po tayo nagsusumikap na maging dalisay ang lahat at matanggal po at mawala yung karumihan, dahil napakalinaw po na si Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siya pong tatanggapin maliban lamang sa malinis. Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Ibig sabihin, ang tagapaglikha ay siya ay malinis,
Opo, dalisay at wala po siyang tatanggapin maliban lamang sa mga malilinis o sa mga dalisay po. So ibig sabihin, abang mayroon pong marumi sa isang tao, so malino po yan na siya ay kumbaga malayo sa habag at awa ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil ang paraiso po ng Allah subhanahu wa ta'ala kailanman ay hindi tatanggapin ng Allah yaong mga tao na mayroon po silang tinatawag na marumi, mayroon silang tinatawag na hindi po magandang katangian, ibig sabihin hindi po sila mga malilinis. Ito'y lagi po nating nababanggit na aya, talata mula sa banal na Quran na ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ito po'y patunay na sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag hindi tayo magkaroon ng isang pusong malinis, opo, malinis sa panloob at malinis sa panlabas, kailanman kahit gaano tayo karaming kayamanan, kahit gaano tayo karaming pamilya, marami tayong mga anak, subalit dahil hindi po naging malinis ang ating pong puso, dahil mayroon tayong marumi na kung saan sa ating puso, ibig sabihin hindi po natin mapapakinabangan ang ating kayamanan at hindi po natin mapapakinabangan kung gaano karami ang ating mga pamilya. Maliban lamang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Maliban lamang sa taong may pusong malinis, dalisay, na kung saan wala pong halo. Kaya ito po yung tungkulin natin bilang isang mananampalataya sa Allah. Na habang may buhay po tayo, bago pa dumating ang kamatayan sa atin ay linilinis po natin ang ating pong kumbaga panloob at ang panglabas na kung saan mawala po yung tinatawag na karumihan. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, may mga nabanggit po, no, may mga nabanggit po sa hadith na mga tinutukoy, ano po ba yung mga marurumi? Opo. Ano po ba yung mga marurumi rin? Nasa kumbaga sa mismo sa mata natin at nakikita po natin. Opo. Isa rin po sa nabanggit ay ang tinatawag na yan. Marumi po yan talaga dahil siyempre ng tao yan. Kabilang po yung tinatawag na marumi. Opo. Pangalawa, kasama rin po yung tinatawag na dugo. Ibig sabihin ng dugo na yan ay marumi po talaga. Kaya, di ba, sa Islam, hindi po pinaintulutan na kumakain tayo ng tinatawag na dinuguan. Yung dugo na ano po, kasi bawal po talaga kasi marumi po yan. At kabilang doon ay yung ihi ng hayop po. Yan din nabanggit. Siyempre, kasama rin ang tinatawag na aso. Yan, mga marumi pa rin yan. Di ba? Yung tinatawag na aso rin. Okay? Isuna kasi may nakano. Yan. Okay, upo ang kamera po natin kapag nasa loob po tayo, inshallah, dahil mayroon po tayong mga bisita ng mga brother po. Kaya hiniling po natin kahit na naka-off ang kamera po ng mga sister, okay po, yan ang pinakamain ng pa rin, okay? At panatilin po ang ating microphone na naka-off para walang pumapasok na ingay po mga kapatid namin sa pananampalataya. Okay. So, kabilang din sa tinatawag na marumi din ay yung tinatawag na patay na hayop. Kaya meron yan mga patunay sa banal na Quran na hindi po pwedeng kainin. Opo. Maliban lamang kung naabutan po ng katay, ibig sabihin, yung hayop na yon bago siya lagutan ng ano po, yung mamatay, ay nakatay na sa halimbawa sa Islam, opo, yun, pwede na kainin po yun. Okay. So, mga saglit lang po yan na kung saan paliwanag sa tinatawag na mga marurumi po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Okay. Ngayon, balik tayo po sa ano po ba yung mga marurumi na hindi dapat kainin. Ayan. Para po malaman po natin kasi minsan may mga siyempre mga bagong yakap ng Islam, nagtatanong po sila kung ano po ba yung mga hindi dapat kainin. Opo. So malawak din ang usapin po pero i-shortcut po natin.
at least magkaroon po tayo ng kahit papaano ay kaalaman sa tinatawag na ano po ba yung mga bawal kainin. Opo. Okay. Una-una ho mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Isa sa nabanggit na hindi natin pwedeng kainin ay ang tinatawag na ah, baboy po. Tinatawag na baboy. Okay. Ah, ito ay napakalinaw sa banal na Quran na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, yung tinatawag khinzir. Opo. Maging ano daw sa Biblia, may mga patunay po dyan, mismong nagsasabi yung mga pare na nag-Muslim, o mga balik sila, mga Christian dati na nag-Muslim, na may mga nabanggit sa Biblia na bawal talaga ang baboy. Pero magtataka ka, bakit patuloy pa rin na kinakain ng hindi pa mga Muslim. Sabi nga daw nila, masarap. Kahit na masarap, kung ito ay pinagbawal ng tunay na Diyos, di ba po? Okay. Mayroon tayong mga patunay, opo, na kung saan na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Opo, okay. Ang sabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bih wal munkhaniqa wal mawquda wal mutaraddiya wal natiha wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dubi'a 'ala an-nusub wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum ila akhir al-aya. Medyo mahaba pong aya na yon na kung saan nagpapatunay po na ang baboy ito ay ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Una, ang nabanggit po, hurrimat alaykum. Ipinagbabawal po sa inyo, matinding ipinagbabawal po sa inyo, sabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unang-una, yung tinatawag na almayta. Ito yung tinatawag po natin na patay o po na hayop. Almayta. Ibig sabihin, nakakita ka ng alimbawa. Okay. Kahit na sabihin natin yung mga pagkain o mga hayop na pinahintulutan ng Islam na kainin, halimbawa kambing o di kaya baka, di ba? O kamilyo. Pero natagpuan po natin mayta, namatay. Opo, namatay na hindi po nakatay. Opo, iba nakita rin namatay. So hindi na yan pwedeng kainin kasi haram. Bawal po yan, ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Or waddam, ibig sabihin, yung kanina nabanggit natin na dugo. Kaya bawal po talaga yung dugo. Diba sa Christian po, ito mahilig sila rin kumain ng dinuguan kumbaga. So bawal pa rin yan. Yung dugo na halimbawa kinakain. Kasi sa Islam, pag may kakatayin po, di ba pagkatapos katayin yan, palalabasin yung dugo. Kasi hindi po pwedeng kumbaga yung sadyain na hindi palalabasin. Opo. Kailangan makalabas yan dahil hindi po pwede yung sinasabi na sinasadya na hindi mo pinapalabas yung dugo. Basta malinaw po, ang dugo ay bawal po yan kainin. Opo, bawal yan po kainin. Okay. Ito yung tinatawag na pangatlo na nabanggit mismo yung baboy. Walahmul khinzir. At yung laman ng baboy. Ibig sabihin, ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung laman ng baboy. Napakalino po yan. At mayroong ibang mga talata sa banal na Quran na matinding ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang baboy kasi ito ay kabilang sa tinatawag na marumi rin. Okay. Wa ma uhilla li ghairillah bi. Pati rin po yung mga inialay bukod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, kung ano yung mga kinakatay, halimbawa, kahit na sabihin natin na kinatay po na halal, kinatay na kambing, kinatay, pero iba yung layunin. Hindi inialay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iba ang layunin, kaya yan, bawal din yan, kainin po yan. Yung tinatawag na iba ang, kumbaga, inisip ng tao na kung saan niya inialay yung hayop na kanya kinatay. Kaya, ang pagkatay
sa mga pinag-utos ni Allah, kailangan maging malinis yung layunin na lillahi subhanahu wa ta'ala. Di ba mayroon isang talata ang sabi ng Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, ang aking pagdarasal, wa nusuki. Pati yung aking, kumbaga, pagkatay. Opo, yung bang may mga kinakatay po tayo. O mahyaya, yung aking buhay, umamati, ang aking, kumbaga, kamatayan, lillahi subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibinibigay po natin, ipinapaubaya po natin sa ating tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan Panginoon ng buong sanlibutan. Opo. Kaya yan po, nararapat po na kay Allah lamang tayo doon sa mga pinahintulot na sa atin na kainin. Hindi naman pwede kahit na nabanggit na halimbawa, kinatay mo, hindi naman hayop na halal, baboy pa rin, waso pa rin. Tapos sabihin mo, kakating ko to para kay Allah. Mali pa rin kasi unang-una ipinagbawal, tapos ialay mo sa dakilang lumika, kaya bawal pa rin yung ginagawa ng ganun na tao. Okay. So yun po, kabilang po yan sa ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin dahil yan po ay marumi. Kaya bawal. Haram po. Okay. Wal munkhaniqa. Pati rin po yung hayop na namatay sa pamamagitan ng sinakal. Po, halimbawa, yung binigti, ayan, mayroong mga ganun na tinalian o tapos na binigti, opo, so namatay. So hindi po dumaan sa kinatay po sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil ganun ang pagkamatay po niya, kaya kahit na hindi bawal yung kambing, hindi bawal yung ano po, manok, kasulang ano pa rin. Dahil pinatay sa pamamagitan ng binigti o sinakal, kaya haram pa rin po yan. Opo. Wal mawkuda to. Pag sinabi wal mawkuda to, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay isang uri na pagpatay na kung saan yung inahampas. Opo. Yung sabihin natin, pinagpapalo. Naalala ko tuloy nung ako ay nasa saan ba yun? Sa Dadyangas, malit pa ako, naalala ko pa tuloy. Opo. Na kung saan yung pamamaraan ng pagkatay nila sa isang hayop, parang minamaterial, yung pinupukpok po sa dito po sa ano, hanggang sa namatay. So ibig sabihin, dahil sa pagpapalo po, paghampas po sa kanya, kaya namatay, kaya hindi pa rin pwedeng kainin. Yan sa Islam po. Kaya kung meron tayong makita na hayop, halimbawa kung anong klaseng hayop na ipinahintulot ng Allah na kainin, pero hindi kinatay, kundi pinagpapalo, inahampas ng malakas na pamalo at namatay, hindi pa rin yan pwedeng kainin dahil bawal pa rin po sa isang mananampalataya. Opo. Okay. Wal mutaraddiya. Pag sinabi wal mutaraddiya, na kung saan namatay sa pamamagitan ng nahulog sa bangin. Halimbawa, nahulog siya sabihin po natin na napakahaba. Opo, napakataas na ano. Nahulog na siya. Nang nahulog po siya, ay namatay. Yun. So, ibig sabihin, dahil namatay sa pamamagitan ng pagkahulog po niya, kaya hindi pa rin pwedeng kainin po yan. Subhanallah. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, maraming nabanggit, kahit na halal, yung kakainin po natin na hayop dahil pinahintulutan tulad ng mga nabanggit natin, pero dahil hindi dumaan sa pagkakatay sa pananampalataya o sa pamamaraan ng Islam, hindi pa rin pwedeng kainin. Opo. Kaya kasama rin yung wan natiha. Pag sinabi wan natiha, ito yung hayop na namatay sa pamamagitan ng ano po yun? Yung halimbawa, dalawang hayop na may mga matataas na sungay hanggang sa naman po sila, nagsungayan po sila. So, hanggang sa natamaan po yung isa dahil sa gamit niya sa kanyang sungay at namatay yung hayop na yun. So, sa kanyang pagkamatay,
hindi pa rin pwedeng kainin. Dahil po ay namatay sa pamamaraan ng kumbaga hindi sa ayon sa pananampalatayang Islam. Opo. Di ba may mga ganyan ng mga sa maraming mga hayop tapos may mga matatasang sungay at hindi minsan nag-aaway-away sila at naging dahilan na namatay yung isa kaya kahit na yan ay kambing, kahit na baka po yan, hindi pa rin pwedeng kainin dahil simpre nabanggit po sa banal na Quran. Opo. At kasama po ang nasabi na namatay siya sa pamamagitan ng kinain. Kinain siya ng mga mababangis na hayop. Halimbawa, di ba, ano yung mga alam natin na sabihin natin ng mga mababangis na hayop? Mayroon yan. Tulad ng leon, yan, tiger. So, halimbawa, nadatnan po nila yung isang kambing at ito'y talagang pinatay nila sa pamamagitan ng kumbaga kinain po nila. Okay. So, namatay yun dahil siyempre pinagkakain nila. So, nung namatay na yon yung natitira na laman, hindi pa rin pwedeng kainin dahil namatay siya sa pamamagitan ng kumbaga kinain po siya ng tinatawag na mga mababangis na hayop. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, mayroon po yung mga pangyayari po na minsan yan sa kagubatan, may nadatna na hayop. Pag tiningnan, ang dahilan kung bakit namatay dahil mayroong mga mababangis na hayop na kumain sa kanya, ayun, yun ay dahilan kung bakit po siya ay at naging bawal po. Okay. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa madakaitum. Illa madakaitum. Ang ibig sabihin, yung mga nabanggit po natin yan, yung mga nabanggit po natin, lahat po yan ay namatay sa iba't ibang pamamaraan. Opo. Pero kung alimbawa, hindi po yan namatay, kahit na sabihin natin na sinakal po siya, ah, pinaghahampas po siya o pinagpapalo, o nahulog po sa bangin, o kahit na nagsungayan po sila, or may kumain sa kanya na mga mababangis na hayop, pero hindi natuloy na namatay. At mayroon bang natitirang buhay, at nadatna ng isang Muslim. At ito'y kinatay niya. Pagkatapos niya katay ni saka na lang po namatay. Saka na lang namatay. Opo. So, dahil ano po yun, naabutan po na siya buhay pa, kaya illa madakaytum, maliban lamang sa naabutan ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakatay niyo sa pamamaraan ng pagkatay sa Islam, kaya pwedeng kainin po yan. Subhanallah. So, ibig sabihin, yung mga nabanggit ko anong dahilan, yun, namatay, bawal pa rin. Pero kapag mayroon natitira pa at naabutan at naagapan at nakatay sa pamamaraan ng Islam, ay pinahintulutan pa rin na kainin. Opo. Kaya ang dugtong ng aya na ito, sabi ng Allah, wa ma dubiha ala nusub. Ibig sabihin, bawal din. Bawal po din na kung saan kainin yung mga hayop na kinatay. Ang tinutukoy po natin, mga kapatid, ay yung mga kinatay na hindi sa para kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin po natin na kahit na ito ay kambing, na halal na kainin at baka halal na kainin. Pero hindi dumaan sa tamang pamamaraan. Kaya wama dubiha ala nusub, wala ni kinatay rin na hayop na inialay sa tinatawag na sabihin natin sa mga ribulto. Opo. Sa mga altar. Diba, sa simbahan yan may mga ginagawa tapos may kakatayin po sila na parang ialay nila doon sa kanilang itatayo na altar o ano pa man o sa mga ribulto. Yan po ay hindi pa rin po yan ipinahintulot sa pananampalatayang Islam. Subhana. Wan tastaqsimu bil azlam. Siyempre, kasama rin po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na bawal din yung gumagawa ka ng parang mga anong tawag doon? Pag sinabi yung di ba mayroon tayong mga kapalaran. Wala ni siya sa atin na nakakala nung kapalaran po natin, anong mga
kahidatnan po natin. Di ba? Hindi natin po yan pwedeng pangimasukan dahil yan ay gaib, wala ni nakakaalam sa atin kahit isa lang. Kasi, alam mo ako, alam ko ba kung anong kapalaran ko sa susunod na araw, susunod na buwan? Wala tayong nakakalam mo dyan. Pero itong sinabi ng Allah na antas taksimu bil azlam, na kung saan gawaing, ano tawag doon, yung bang sa mga Arabo, sa mga dati na mga Arabo, isa sa kanilang kaugalian na gumagamit sila sa ganito, yung bil azlam. Pag sinabi bil azlam, may mga pana na mga pana daw yan. Tapos isusulat po nila yung kung ano ang mga gusto nilang gawin. Kung ano ang mga hindi nila gustong gawin. Opo. Isusulat nila doon sa mga pana po yun. Tapos pagka naisulat nila lahat anong gusto at anong nila gusto at anong gusto nila mangyari at anong hindi nila gusto mangyari, pagkatapos kukuha sila ngayon, parang bubunot sila ngayon doon sa mga sinulat nila sa pana na yun. Kung ano man ang mabunot po nila doon at tingnan, yun ang sasabihin at paniniwala nila na yun ang kapalaran nila. Yun ang mangyayari sa kanila. So ito yung tinatawag na asyirk, no? Kumbaga, parang doon sila may paniniwala, mga kapatid namin, sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, bawal po yun dahil siyempre parang inuhulaan mo yung, kumbaga, sabihin natin, inuulan mo po yung tinatawag na gaib na wala ni nakakaalam maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Isa rin po yan sa mga kahalintulad po niya. Halimbawa, may pupuntahan ka sa labas at may plano ka, ito yung mga pupuntahan mo ng mga lugar. Ngayon, gumawa ka ng ganun. Sumulat ka eh. Nakasulat doon na tutuloy ba ako o hindi. Ngayon, nabunot mo, nakuha mo doon sa isinulat mo doon sa mga azlam, yung mga pana, hindi ka natutuloy kasi may mangyayari sa iyo. So hindi ka ngayon tumuloy. So ibig sabihin ito yung bawal pa rin sa pananampalatayang Islam. Anong kinukoneksyon? Anong kinalaman? Anong ugnay po doon sa papel na yun sa pupuntahan mo? Alam ba niya na anong mangyayari sa iyo? Wala namang ugnayan doon. Walang subhanallah. Wa na'udzubillah min dhalik. Ito'y may mga gawa ito sa mga naunang panahon pa. At ngayon din, mayroon din mga ganun po. Sa mga kanununuan, sabi nga nila, yung paglalabas na siya at nakarinig ng medyo at may ano na butiki, tapos hindi na lalabas. Baka doon may mga... Ito'y kabilang sa tinatawag na bawal sa Islam na kung saan wag po gawin ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan po ang isang halimbawa na kaugali ng mga Arab. At marami pang mga kahalintulad po niya sa ngayon po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na ginagawa ng isang Muslim o mananampalataya sa Allah pero hindi niya namamali, nagkakasala po siya. Kasi ang nakatakda at kapalaran at anong mangyayari sa bawat tao, walang nakakaalam maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y tinatawag na linggit. Ghaib po ito. Ghaib, wala. Kaya ipinagbawal sa atin na pumunta doon sa mga nanghula. Hulayin ka niya. Huwag kang maniwala dyan. Kasi siyempre, kung yung mga manghuhula, tunay na manghula, bakit hindi lang mahula ng kanilang sarili? Di ba? Kaya sabi nga, may mga natsachamba yun. Sa kanilang nagbabiral, sumisikat kasi nahulaan daw. Pero tayong mga Muslim, mananampalataya, wag po tayong maniwala at paniwalaan yung mga ganun po dahil yan po ay bawas sa tinatawag na Islam. Kaya ang sabi po ng Allah dun sa mga nabanggit po natin, dalikum fisq. Ang mga ito na nabanggit po natin, ang mga pamamaraan, ito ay hindi po maganda. Ito ay sabi natin isang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ginawa po natin yang nabanggit po natin. Pag ginawa po natin yan, ito ay lahat, ito ay tinatawag na pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Al-yawma ya'isa alladhina kafaru
min dinikum. Sa araw na ito, kasi ito'y sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon yun dahil sa kanila na unang banal na Quran ibinaba. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin mo Muhammad sa araw na ito ay nawala ng pag-asa ang mga hindi mananampalataya. Min dinikum sa inyong pananampalataya. Ang ibig sabihin nun, dahil ang mga mananampalataya na napatunayan po nila ng mga Muslim ay mananatili pa rin sa kanilang relihiyon na kung saan Islam. Mananatili pa rin na kung saan ang Islam, ang kasalungat po ng Islam na pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, mananatili pa rin sa mga hindi mga Muslim. Maliban lamang kung sila ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na fala takhshawhum wakhshawni, at wag na wag kayong mangamba sa kanila ng mga hindi mananampalataya kung sila'y gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para sirain po kayo, para kung ano ang gawin sa inyo, sirain ng Islam o sirain kayo mismo. Wakhshawni, dahil wala po silang magagawa maliban lamang sa mga paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi ng Allah, wakhshawni, sa akin kayo lamang mangamba o matakot. Ipinagutos niya Allah, sa akin kayo lamang mangamba at matakot. Wala nang iba pa. Huwag niyong katakutan ko kahit sino po yan. Maliban lamang sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Islam ay malinaw na ito ay kinumplito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kaya sabi ng Allah sa araw na ito, aking kinumpleto ang inyong pamamaraan, ang inyong relihiyong Islam. Kumpleto na, walang maidagdag at walang maring bawasin kasi kumpleto na ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay sinabi niya sa kanyang mga tagasunod. Hanggang ngayon ay binabasa po natin na kumpleto na. Kaya may sinasabi na bid'ah, mga pagbabago na gawain, dahil mga bagong gawain, dahil siyempre pagbagong gawain, dahil ito ay bago, kaya ibig sabihin nun, idinagdag doon sa tinatawag na kumpleto na. Kaya ang sabi ng Allah, akmaltu dinakum, akmaltu lakum dinakum, kinumpleto ko sa inyo ang inyong relihiyon, ang inyong pananampalatayang Islam. Wa atmamtu alaykum ni'mati, at aking ginawang kumpleto, buo na ang aking mga biyaya sa, kumbaga, sa inyo na kung saan sa pamamagitan ng pananampalatayang Islam. Kinumpleto na ni Allah ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng Islam. Kaya mapalad po masyurte ang mga taong nakatanggap ng pananampalatayang Islam o tinanggap po nila ang pananampalatayang Islam. Subhanallah. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, waraditu lakum Islam madina, kaya sabi niya, aking kalulugod lamang na inyong pangahawakan na relihiyon ay Islam lamang. Opo. Pero itong talata na medyo mahaba po sa Suratul Maida, opo, ikatatlo po yan, yung pinakadulo, dahil siyempre yung pinag-usapan natin dito ay yung mga hindi pwedeng kainin. Opo. Dahil ito yung mga marurumi. Kaya ang sabi po ng Allah, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Opo. Kung sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na magkaroon siya ng matinding, kumbaga, pangangailangan. Kumbaga, nasa kalagayan po siya na gutom sa panahon siya pong makakain. Excuse muna. Iyop natin muna yung ano ni ano kasi may pumapasok na ingay. Okay? Kaya panatilin po na nakaupo ang ating pong kwan. Yo po. Sabi ng Allah, kung sino man ang magkaroon ng matinding pangangailangan, gutom, masatin. Ibig sabihin, ginutom ng matindi. Nasaan po tayo? Halimbawa sa malayong lugar. Sabihin natin, nasa biyahe at walang pagkain ng mga halal. Maliban lamang na mayroon pa kayo doon na haram. Sabihin po natin, mayroong baboy o ano pang haram na mga bawal kainin. So, pinahintulutan pa rin tayo na kumain. Basta lang makasurvey po tayo. Ang mahalaga, gayra mutajanifin liithm. Hindi natin po sadya na magkaroon tayo ng kasalanan kasi siyempre alam po natin na magkakasala po tayo sa oras na kumain tayo ng ipinagbabawal. So, hindi natin yung sadya. Pero dahil panahunan, nangangailangan po tayo
nangangailangan po tayo, para makasurvive po tayo. So sa sobrang gutom po natin, pinahintulunta po tayo kumain doon sa tinatag na haram. Pero ang sabi po na may sular, kailangan pa rin yung basta lang makasurvive tayo. Hindi yung magpapakabusog ka, magkain ako ng marami kasi hindi. Kailangan itansya mo kung ano yung magiging survive mo na maliit na bagay para makapunta ka, makasurvive ka, yun pa rin ang ipinahintulot sa'yo. Hindi yung pararamihin mong kakainin mo dahil siyempre, ay hindi, pinahintulot sa akin ng Panginoon ito dahil matinding pangangailangan ko to. Pinahintulutan ka pa rin, pero kailangan yung pang-survive po lamang yan. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Okay. So, ibig sabihin, dahil hindi po natin sadya na magkasala, pero dahil matinding pangangailangan, dahil mamamatay tayo kung hindi tayo makakain, pinahintulutan pa rin. Pero hindi marami, kundi yung pang-survey po lamang yan. Fa inna Allah ghafurur rahim, katotohanan si Allah ay mapagpatawad at maawain, mahabagin po sa kanyang mga alipin. Mga kapatid namin sa pananampalataya Islam, ito yung mga nabanggit na mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Pinagbabawal ng Allah. Dahil ito ay, dahil kung fisk, ito ay isang, sabihin po natin na pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa pangalawang talata, ito yung mga nabanggit, ilan sa kanila na ito ay marumi, na kung saan gawain isatanas. Katulad ng sinabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O kayong mga mananampalataya, sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang alak. Ayan, alak na naman. Kasi ito, bawal kainin, di ba? Kabilang sa bawal kainin o inumin. Katotohanan ang alak, lahat ng nakakalasing. Sabi nga ng mga scholar, kahit na yung tubig, hindi yan, di ba? Haram, halal po yan kasi. Pero kapag sinubra mo na inom-inom, di ba? Mawawala ka ng ano, kaya hindi pa rin pwede. So, ibig sabihin, lahat ng maiba niyang ang kaisipan mo ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala inumin. Pero bakit hanggang ngayon marami pa rin tao na uminom ng alak, di ba? Samantala ito ay napakalinaw na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nakakalasing po. Yan ang isa na nabanggit. Pangalawa, wal maisir, ang pagsusugal. O yan, sa mga nagsusugalor, mga lagi nagsusugal. Pag sinabi sugal, ito yung nagpupustahan, dalawang magkabilat. Pusta, pusta. Kung sinong manalo, makukuha na yun ang tinatawag na pagsusugal po. Opo. Pumusta ka rito, pumusta rin dyan. Kasi may inihintay, inaabangan na pag nananalo ka, makukuha mo yung pusta mo doon. Ayan. Ibig sabihin, lahat ng pag ano po, uri ng mga pagsusugal, ito ay haram at bawal po sa pananampalataya Islam. Wal ansab, ito ay naulit kanina po mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Haram pa rin, bawal pa rin, pinagbawal pa rin sa atin at marami pa rin na gawain yung tinatawag na ansab. Yung may kinakatay po tayo na inialay doon sa altar, inialay doon sa mga sabihin natin mga ano to, mga rebulto, yan. At saka yung azlam, na ipaliwanag natin po kanina, na yung kung doon tayo kumukuha ng pasya, parang yung mga nakatadhana ay doon natin pinaniniwalaan. Kaya yung sabi ko natin kanina na isang gawin ng mga Arabo, may mga sinusulat sila doon sa mga pana, kayo yun ang tinutukoy na azlam. Lahat ng gusto nila mangyari, lahat ng hindi nila gusto mangyari, tapos bubunod sila. Parang gagawin nilang rapol. Kung sino, anong mabunot nila, yun ang kanilang paniniwala na yun ang mangyayari. Ibig sabihin, doon sila naniniwala na doon yung nakatadhana daw at kapalaran. Mali pa rin. Ang Allah pa rin ang nakaalam sa bawat kapalaran ng isang tao. Dahil gaib po yan. Siya lang nakaalam. Nalalaman po natin yan kapag nangyari na. Naranasan natin, ayun, yun ang ano pala. Kaya itong mga nabanggit po natin, al-khamr, mga lahat na nakakalasing, lahat ng uring klaseng sugal, at ang mga ansab, yung tinatawag na mga inialay sa mga rebulto, sa mga altar, or sa tinatawag na azlam, na paniniwala na doon sila kumukuha sa mga anong nakatadahan na daw sa kanila, nakapasya sa kanila.
Ang mga ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, rij- rijsun, ito ay napakarumi, na marumi, marumi talaga, min amali syaitan at gawain mismo ni syaitan. Ibig sabihin, lumalabas doon, kapag ginawa po natin yan, yung mga nabanggit na yan, ay parang ang ating sinunod ay gawain ni Satanas. Yun ang ibig sabihin. Natutuwa si Satanas, nasisiyahan po siya dahil umiinom ka, nagsusugal ka, nag-ansab ka, nag-azlam ka. Natutuwa siya dahil amali. Ibig sabihin, gawain niya. Di ba? Dapat doon tayo sa amal. Sinong may amal o may gawain? Amal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat amalur Rasul. Gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga ating gagayin at gagawin para masigurado tayo. Kaya ito yung sinabi na marumi at gawain ni Satanas. Kaya ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala, pajtanibuhu. Pajtanibuhu. Ibig sabihin, iwasan ninyo, layuan ninyo yan, talikdan ninyo yan, kung kayo ay mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa oras na talikdan ninyo yan, at iwanan niyo po yan, la'allakum tuflihun. Baka sakali, o baka mangyari, o may katiyakan na kayo ay tuflihun, sabi ng Allah subhanahu. Tiyak na magtatagumpay po kayo mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Kaya sa mga taong nananatili hanggang ngayon na umiinom, nagsusugal at iba pang mga nabanggit dito na ginagawa po niya, imposible po siya na maging malapit sa tinatawag na tagumpay. Ibig sabihin, walang hinihintay na tagumpay dito sa mundo at higit sa lahat po ay sa kabilang buhay mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Kaya inalam po natin kung ano yung mga ipinagbabawal, ano yung mga ipinag-iwas po sa atin para makasigurado po tayo na maging malinis ang ating pong kumbaga sarili. Kaya ang utos pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, kumain po tayo ng mga mabubuti. Yung mga ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinisigurado muna, inaalam muna kung ano po yung mga dapat natin kainin mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Subhanallah. Opo. Okay. Isa lang, nabanggit po natin na kung saan bawal kainin, baboy. Kasi doon tayo pumukus kanina. Medyo lumawak ang ating pong ano po, paliwanag. Pero ang tinutukoy pa rin ay isa lang ang ating po pinakano. Yung unang bawal kainin ay ang baboy. Opo, sabi po ng mga scholar din, pangalawang bawal kainin ay lahat ng may pangil. Lahat may pangil. Mag-isip tayo, anong mga alam natin na may pangil na hayop? Na kung saan yung pangil na may pangil na hayop na yun ay siya kumakain ng karne. Ibig sabihin, may pangil at kumakain po siya ng karne. Opo, yan ang ibig sabihin nun na pangalawang ipinagbawal kainin. Bukod sa baboy at lahat ng mga hayop na may pangil at ang may pangil na yun ay kumakain po siya ng karne. Opo. Pangatlo, lahat ng nainila. Ibig sabihin yung kumakain din ng karne. Ibong kumakain ng karne. May mga ibon na kumakain ng karne din. Tulad ng palkon, agila, ito yung mga nabanggit, tagak, dagat. Ibig sabihin, ibon na kumakain ng karne. Yung kanina, mga hayop na kumakain ng karne na may pangil. Opo. So pati pala yung mga ibon, mayroon ding ibon na pinagbawal kainin at mayroon ding ibon na pwedeng kainin. Kaya kapag kumakain ng karne, ito'y bawal pa rin kainin mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Pang-apat din, kasi ang ating oras po ay malapit na, ay lahat ng mga insekto sa kalupaan. Sabi po ng mga scholar, lahat ng mga insekto sa kalupaan, ito'y bawal kainin. Maliban daw sa balang, hindi ko maano, yung tinutukoy na balang, at isda, no? Opo. Siyempre, ang isda yan, makikita natin sa, ano po yun, sa isda, sa karagatan o sa ilog, pwede rin dun
matagpuan. So yan po kabilang mga insekto po sa kalupaan. At panglima, siyempre ahas at daga. Opo, in special no, ahas at daga. Ah, pag sinabi po na ahas, sa social media mapapansin niyo, 'di ba may mga vloggers diyan na si King Cobra, mga kung ano na hindi nila pinapatay, pinapaalis, mahuli nila ay itatapon daw sa mga lugar na walang nakakano po. Walang maraming tao para hindi. Pero sa Islam po pa rin, mga kapatid namin, sa pananampalataya Islam, ang ahas ay kabilang sa tinatawag na kung saan kailangan patayin. Merong nabanggit, ano po, limang klase, uri na maaring patayin. Opo. Kahit na sa kalagayan po tayo na nagumra, di ba, pag sa mga nakapag-umra po, nakapag-hajj, lang nakapag-hajj, kapag nakasuot tayo ng ihram, isa rin sa pinagbabawal sa atin kapag nakasuot tayo ng ihram. Mga pinagbabawal gawin pag nakasuot tayo ng ihram, nakaputi. Na kabilang doon sa pinagbabawal ay huwag pumatay. Kahit ano po yan. Pero yung limang nabanggit na kailangan patayin, kahit na tayo nakasuot ng ihram o sa kalagayan na tayo nag-umra, pinaitulutan pa rin tayo na kung may paraan ay mapatay natin ang limang bagay po yan. Isa rin daw yung uwak, alakdan, lawing itim. Yan ay nabanggit. Siyempre kasama po ang ahas. May isang scholar na nagpaliwanag, pinakamababa daw at hindi ka magkasala pag nakita mo yung ahas, babatuin mo na lang. Babatuin. Kasi yung nga, dahil po doon sa hindi natin alam kung anong takbo ng ahas na yun, maaari na mapinsala po tayo. Di ba? Ang isipin natin, sabi sa hadith, kahit na nasa kalagayan po tayo na ihram, na nag-umra tayo, pero kung makita po natin itong mga nabanggit, ay pinaintulutan na tayo na pwede rin patayin. Dahil doon sa, baka mapinsala po tayo mga kapatid namin sa pananambay. Baka ano ka niya, matuklaw ka niya. Yun ang problema, di ba? Hindi naman makakabalik. So kabilang po yan sa mga ipinagbabawal na kainin. At pang-anim na bawal kainin po mga kapatid namin sa pananampalataya Islam dahil ito ay haram, marumi, at bawal po ay mga alagang asno. Mga alagang asno na itong asno ay ginagamit siya para sa sakyan, para sakayan, sakyan. Alam mo, ginagamit yan, so hindi yan pwedeng kasi siyempre ginagamit po yan sa para sakyan. So lumalabas doon na may mga naka-separate na dahil sa pangangalaga sa kanila at ginagamit po sila, kaya hindi rin yan pwedeng kainin po mga kapatid namin sa pananampalataya sila. Allah alam po mga kapatid namin sa pananampalataya. Naway meron tayong napulot na aral sa aking ibinagi po sa inyo patungkol sa mga najasa. Opo, at ito ay malawak po ang usapin dito. Bali, ginagawa po natin ay sinisukat po natin, pinapaikli, basta mayroon tayong kahit papano magkaroon ng dagdag kaalaman po sa pananampalataya Islam. Pero babalikan pa rin natin yung dati kung saan ang tinutukoy po na nasa kalagayan na marumi, na maliit, nasa kalagayan na marumi na maliit, ay yaong taong walang ablusyon. Halimbawa, wala tayong ablusyon. Sa oras na wala tayong ablusyon, ayun, nasa kalagayan po tayo ng maliit na marumi. Tinatawag na hadathil asgar. Ang tinutukoy na malaking marumi na kalagayan ay yaong taong halimbawa sumiping sa asawa o yung na may rigla o yung nanganak na babae, tapos yung kanilang kalagayan sa panahon yun tinatawag sila na mayroong kalagayan na maruming kalagayan. Malaki ang maruming kalagayan. Ibig sabihin doon, magkaiba yung maliit at saka malaki. Pag sinabi maliit, panahon na wala kang ablusyon. Pero hindi ka naman sumiping sa asawa at hindi ka naman, kung babae, hindi ka nagkaroon ng rigla or bundes, hindi pa nanganak. So, pag walang ablusyon, ito po ay tinatawag na dathil asgar. Mayroong maliit na kalagayan na marumi. Pero
kapag yung nabanggit natin na mga bagay na yun na nasa tao na yun, siya ay nasa malaking kalagayan na marumi. So matatanggal ito sa pamamagitan ng mag maliligo po siya. Maliligo. Matatanggal sa pamamagitan ng pagliligo. Yung maliit na hadath, asgar, ay mawawala ito sa pamamagitan ng pag-ablution. Magkaiba sila ng sitwasyon po, kalagayan. Pag malaking marumi sa ating kalagayan, kailangan obligado maligo. Ano yun? Sumiping ka sa asawa, nakipagtalik ka sa asawa, yung may reglakat. Para maging dalisay po kayo, kailangan maligo po tayo. Pagkatapos, alam mo, yung babae kung 7 days o 6 days pagkatapos maliligo, sa kanilang magiging malinis po. Opo. Para mawala yung tinatag na marumi na kung saan malaking kalagayan. Tamang-tama. Pero kung mayroon pa rin magtatanong, magbibigay pa rin tayo ng ilang minuto. Sa magtatanong, mayroon akong natitira, 2 minuto lamang. Naway mayroon tayong napulot na aral sa aking ibinahagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa may katanungan po, pwede magsalita kagad o pwede mag-chat. Opo, para masagot natin kung alam po natin. At kung hindi natin alam, magtatanong pa rin tayo sa mga mas na nakakaalam po. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Warahmatullahi wabarakatuh. Brother Abdullah. Ustad, yun daw kung ahas na nasa loob ng bahay, hindi bawa, hindi Opo. basta pwede patayin ka agad. Okay. At kanina po malinaw na nabanggit po natin na kabilang sa 5 na dapat patayin kahit nasa kalagayan po tayo ng kung saan ihram, no? Kasi pag naka-ihram po tayo, talagang matinding pinagbabawal na makapatay tayo ng kahit isang maliit na may buhay. Opo. Pero pagdating alimaw sa bahay, dito po tayo nagkakaroon ng kasi hindi po nagkakaisa po mga scholar po rito. Pag nasa bahay, di ba nabanggit natin kanina na may isang scholar na nagsabi na kapag nakakita ka ng ahas, ang pinaka gagawin mo na maliit na bagay para hindi ka daw magkasala ay babatin mo siya. Anong ibig sabihin mo pala? Dapat patayin. Yun ang ibig sabihin mo. Okay. Ngayon, kung nasa bahay po tayo, ang sabi po ng mga ibang scholar, kasi ano daw, minsan daw hindi natin alam kung ito ba'y ano tawag doon, kasi mayroong jinn, di ba? Parang ganun. Nag-aanyo sa ahas, parang ganun. So hindi natin alam yan. Naalala ko tuloy, may isang scholar na sabi niya, pag nasa loob ng bahay daw, sa loob ng bahay, dalawa yun. Magsasalita ka, yun ang problema kung makakainan magsalita. Sa sobrang takot, baka ibang, ano po natin, di ba? Sasabihin mo daw na kung ikaw ay tunay na ahas, opo, ay, siyempre, papatayin kita. Pero kung hindi, lumabas ka na dahil hindi kita papatayin. May iba pang mga paliwanag nila na kung saan hayaan mo siya na makalabas muna sa bahay sa kanilang patayin. May ibang paliwanag na naman na hayaan mo na yung bang hindi patayin kasi daw magbibigay daw ng ito yung maling paniniwala pa rin. Magdudulot daw ng parang malas sa bahay na yun. So sabi po ng mas marami po mga kapatid namin sa pananampalataya, kahit nasa loob ng bahay, kasi hindi natin alam kung anong takbo ng ano, baka mayroon siyang mapinsala. Kaya dapat maunahan mo siya na dapat mapatay mo siya. Ako, sabihin ko ito to, ilang bis na may pumasok sa bahay namin na ahas, ay yung problema, hindi ko napatay. Inano ko napatayin ko, pero nakalabas kaagad. So, siguro nangyari mga 3 beses. Kumuha ko ng itak para patayin, pamalo, hindi ko nahabulan, nakalabas na, nakadalawa. So, yun nga, baka makapinsala dahil lalo na may mga maliit doon na mga pamangkin ko. Kaya talagang papatay ko ay nasa loob ng bahay dahil siyempre baka makapinsala doon. Yun ang pinakano doon. Ang pinaka-intensyon natin, baka makapinsala. Kaya dapat patayin. O kung kaya natin na hindi makapinsala, okay. Pero kung kayo ang maunahan, tulad ng mga pangyayari, natuklaw siya, halimbawa, hindi na nadala sa ospital, namatay. So Abdullah, doon pa rin tayo sa nasa sa atin po yan. Pero yung pinaka mas marami na sumasang-ayon dahil may paliwanag po ng hadith ay kung may paraan na mapatay natin, patayin po natin.
Opo, kasi yung nga, baka So, mapinsala tayo, maunahan tayo, yun ang problema. Okay? Jazakallah khairan at magtanong pa rin tayo sa mga ibang scholar inshallah. Opo, tapos na ating oras pero po may maghahabol ng katanungan, pwede natin bigyan na ng oras inshallah. Okay. So malinaw na inshallah po, di bale po, ipagpatuloy natin po inshallah sa Sunday, iba na namang paksa at sa mga ibang araw, mga ibang paksa. Opo, kasi sa ngayon meron tayong pag-aral. Huwebes, ganitong oras. Friday, 1:30 to 2:30. Tapos Sunday, 9 o'clock. Monday, 9 o'clock din, Arabic. At mayroon ding Tuesday at saka Wednesday. Ngayon, marami nang umatin, Brother Abdullah, doon sa 9 o'clock na pagbabasa ng Quran. Dumami na kami ngayon dahil maraming umati na, pati yung mga sister na mga marunong magbasa hindi ng ako ano, Ustad, kagabi pala yun, 9 ano o'clock. nasa Riyadh ako kagabi. Po. Kasi may Kaya mga advance na mga estudyante oras. namin sa mga Siya alas sister. sa susunod po. Basta pag may oras, inshallah. Di bali po kasi pinupost ko pagkatapos namin mag-aaral para Siya alam po. balik aral po inshallah. So may mga kapatid natin ngayon, mga balik Islam na umatin sila. Ayun, yun na lang. Opo, alhamdulillah. So sana po itanggapin po ni Allah ang ating oras na ibinibigay at naway meron tayong napulot na aral at maglayunin po tayo na ating isa sa buhay po kung ano man ang ating natutunan sa Islam. At hiniling natin sa Allah na naway makamit natin ang kapatawaran ng Allah at bawian tayo ng buhay sa panahon na tayo ganap at malakas ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At higit sa lahat, pagdating sa kabilang buhay, ay naway tanggapin po tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Banggitin natin po yung lagi natin binabanggit bago tayo maghiwalay. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan.